Kabanata 5781. Habang umaalingaw-ngaw ang kanyang boses, biglang natagpuan nina James at Xavier ang kanilang mga sarili sa isang malawak na mundo na puno ng mga bundok, ilog, lupa, at karagatan. Ito ang ilusyon na mundo na ginawa ng tagapagbantay ng libingan. Ang espasyo ay kapansin-pansin. Namangha si James nang maramdaman niya ang mundong ito sa kanyang pagdating. Sa ilusyonaryong mundo na nilikha ng tagapagbantay ng libingan, kahit na ang isang tao sa kanyang antas ay hindi mapunit ang kawalan. Ang mundong ito ay mas advanced kaysa sa espasyo ng Dark World. Nakita ang mga kalaban. Tumingin si Xavier sa malayo, at lumitaw ang 10 buhay na nilalang. Kabilang sa kanila ay 9 na lalaki at isang babae, lahat ay mukhang nasa 20 anyos. Malaya nilang nababago ang kanilang mga anyo sa kanilang kaharian. 2 kalaban lang ang nakikita nilang 10 ay hindi napigil ang tumawa. Kayong 2 lang. Nawalan ba sila ng mga kakampi? Sino ang mag-aalaga sa kanila? Nang makita sina James at Xavier, tumawa ang 10 buhay na nilalang. Ang isa sa kanila ay humakbang pasulong, na may suot ng ngiti, at sinabing, 2 bata, saang Genesis World kayo galing? Kilalanin ang iyong sarili. Siguro kilala ko ang iyong guro, at ako, maging maamo kapag nag-away tayo mamaya. Sinulyapan ni Xavier ang 10 buhay na nilalang at mahinahong nagtanong, saan ka nagmula? Makinig kang mabuti. Galing tayo sa Mystara World. Umiling sina James at Xavier. Alam lang nila ang 3,000 Great Genesis Worlds at hindi mabilang na Micro Genesis Worlds, ngunit ang mga partikular na pangalan ay hindi nila alam. Pupunta ka, o ako? Napatingin si Xavier kay James. You go, sagot ni James. Nagtiwala siya sa mga kakayahan ni Xavier dahil pinagkadalubhasaan ni Xavier ang mga primitive na inscription ng human race ng Dark World at bihasa siya sa mga primitive na inscription ng maraming lahi. Nilikha pa niya ang forbidden inscriptions para i-seal ang masamang Diyos na si Zael. Sige. Naikuyom ni Xavier ang kanyang mga kamao at hinimas ang kanyang mga kamay. Sa kabila ng kanyang soul genesis na hindi pa ganap na gumaling, tiwala siya sa pagharap sa 10 buhay na nilalang sa Years 1 first rank. Kung hindi niya magagawa ito ng tiyak, walang kredito sa kanyang pag-aangkin na siya ang nangungunang talento ng Dark World. Lumitaw siya sa himpapawid na may isang flash, ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod at ang kanyang puting roba ay umaagos ng maganda, na nagpapakita ng hindi maipaliwanag na kagandahan. Huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon. Sabay-sabay kang lumapit sa akin. Kumpiyansa na umalingaw-ngaw ang boses ni Xavier. May death wish ka. Isang galit na lalaki sa kabilang banda ang lumundag sa hangin, sabay-sabay na nagpakawala ng malakas na aura. Sa isang iglap, isang longsword ang na-material sa kanyang kamay, at ang malaking sword energy ay bumagsak nang lumitaw ang longsword. Lumawak ang sword energy, umaabot ng libo-libong metro sa isang iglap at mabilis na bumababa. Si Xavier ay nakatayo sa gitna ng hangin, isang puting liwanag na bumubuo ng isang proteksyon na hadlang sa kanyang harapan. Klang! Ang sword energy ay tumama sa puting protective barrier. Boom! Isang malakas na dagandong ang naganap habang ang sword energy ay nabasag, na nagkalat sa kalangitan at lupa, na nagdurog sa maraming bundok at lupain. Iyon ba? Nanatiling tahimik si Xavier, na nagsasabing, napakahina ba ng Years 1 first rank mula sa labas ng mundo? Ang Years 1 first rank na nabubuhay na nilalang ng Mystara World ay hindi man lang makalusot sa proteksyon na hadlang ni Xavier matapos na ilabas ang kanilang buong puwersa. Nagdilim ang mukha ng lalaki, at sumigaw siya, muli. Sa isang iglap, tumaas ang kanyang aura at nagpakita ng mga palatandaan ng pagpasok sa Years 1 second rank. Bagamat hindi pa siya nakarating sa bagong kaharian, ang kanyang aura ay pumasok na sa maagang yugto ng Years 1 second rank. Nagiging kawili-wili na ngayon, sabi ni Xavier na may ngiti sa kanyang mukha. Whoosh! Agad namang kumilos ang lalaking mula sa Mystara World. Casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay, at ang buong mundo sa paligid niya ay nagpakita ng hindi mabilang na sword energy.
Ang sword energy ay nagkuros sa hangin, na bumubuo ng isang mabigat na sword formation na kahawig ng isang higanteng orasan at nakabalot sa Zovian. Sa kawalan ng ulirat, umalangaw-ngaw ang mga mahiwagang tinig, nakahawig ng pag-awit ng hindi mabilang na mga monghe o ang dagandong ng maraming multo. Ito ay nagmumulto at nakakabighani. Ang welga na ito ay hindi maikakailang kakilakilabot. Gayunpaman, si Zovian ay nanatiling binubuo. Break. Sa isang pag-iisip, maraming mga inscription ang lumitaw sa kanyang kamay, nagtitipon at bumubuo ng isang longsword. Hawak ang longsword, umusad si Zovian at direktang inatake ang sword formation. Ang sword formation ay nabasag sa isang iglap habang ang espada ay bumaba dito. Sa isang kisap mata, lumitaw si Zovian sa harap ng Mystara World Powerhouse. Nasa leeg na ng powerhouse ang kanyang espada. Napakabilis ng kanyang takbo kaya hindi naka-react sa oras ang kalaban. Ikaw. Nang tuluyang natauhan ang lalaki, nasa leeg na niya ang espada ni Zovian. Bakas sa mukha ng lalaki ang pagkagulat, at hindi niya maiwasang mapabulalas, paano ito posible? Bahagyang ngumiti si Zovian at sinuot ang kanyang espada. Habang sinasakyan niya ito, itinaas niya ang kanyang kamay at naghatid ng hampas ng palad sa dibdib ng lalaki. Pinalipad ang lalaki, at nagbuga siya ng dugo. Atake. Nang makita ito, hindi nagpigil ang ibang siyam na nilalang. Pinalibutan nila agad si Zovian. Malakas ang aura nila. Ginamit nilang lahat ang kanilang buong lakas. Ang siyam na Years 1 first rank na nabubuhay na nilalang ay sabay-sabay na umatake, habang si Zovian ay mukhang kalmado. Nagkalat ang mahabang espada sa kanyang kamay, at nagpakawala siya ng isang malakas na suntok. Bagamat tila isang simpleng suntok, naglalaman ito ng walang kap-ares na puwersa. Sa isang suntok, isa sa Years 1 rank na buhay na nilalang ang pinalipad. Nagtamo siya ng matinding pinsala. May mga bitek sa kanyang balat, at nabalot ng dugo ang kanyang buong katawan. Nagpatuloy si Zovian sa mga suntok sa kalagitnaan, walang kahirap-hirap na tinataboy ang bawat kalaban sa bawat suntok. Sa isang iglap, ang siyam na buhay na nilalang mula sa Mystara World ay nagkalat sa lupa. Lahat sila ay matinding nasugatan. Ang ilan ay nagkaroon ng maliliit na pinsala mga bitak lamang sa kanilang mga katawan habang ang ilan ay nawalan ng kalahati ng kanilang mga katawan. Pagkatapos ng laban, lumingon si Zovian at tumingin kay James na nagmamasid sa malayo. Sumili sa kanyang mukha ang isang mapang-asar na ngiti nang sabihin niyang, "Bro, kumusta ang Demon Bane punch ko?" Not bad," nakangiting papuri ni James. Naiintindihan mo ng mabuti ang martial arts, na ibinabahagi ang lakas ng iyong katawan, bloodline, divine soul, at kapangyarihan ng iyong kaharian hanggang sa sukdulan. Gayunpaman, huminto si James at idinagdag, hindi sapat. Ang mga tunay na martial artist ay maaaring magpakawala ng kapangyarihan ng higit sa iyong mga limitasyon. Na-maximize mo ang iyong lakas, ngunit hindi mo nalampasan ang mga limitasyong iyon. Umikot ang kanyang mga mata, sumagot si Zovian, kung lumampas ako sa aking limitasyon, hindi ko ba sila papatayin? Nagpakita ako ng awa. Wala kaming sama ng loob, kaya hindi na kailangang maging malupit. Sa lupa sa di kalayuan. 10 buhay na nilalang ang nagkalat sa lupa pagkatapos ng kanilang pagkatalo. Habang gumagapang sila pabalik sa kanilang mga paa, umupo sila sa isang lotus na posisyon at nagpalipat-lipat ng enerhiya upang makabawi mula sa kanilang mga pinsala. Napalitan ng galit ang mga mukha nila matapos marinig ang usapan nina James at Zovian. Sa kabila ng pagnanais na gumanti, wala silang lakas ng loob na gawin iyon. Si Zovian ay tumingin sa kanila ng masama at sinabing, "Ano? Hindi ka pa rin ba pumayag? Kailangan ko bang tapusin ka?" "Kami ay pumayag," wika ng isa sa mga buhay na nilalang mula sa Mystara World. Ang Mystara World na pinanggalingan nila ay isa sa 3,000 Great Genesis Worlds. Inisip nila na maaari nilang sakupin ang Diyos at ang biyaya sa pamamagitan ng pagsanib puwersa. Gayunpaman, nawalan sila ng lakas sa kanilang unang labanan. Ang libingan ay nagmamasid sa bawat arena world. Matapos pumayag ang mga buhay na nilalang mula sa Mystara World, kusa silang umalis sa Genesis World. Kasunod nito, sila ay pinatalsik mula sa Tomb World at pagkatapos ay mula sa Zephyria World.
Ang arena world kung saan naroon sina James at Xavian ay naglaho. Gayunpaman, hindi sila agad nakapasok sa susunod na arena world dahil nasa labanan pa rin ang ibang arena world. Ang pagtukoy ng mananalo sa pagitan ng mga nabubuhay na nilalang sa parehong kaharian ay mahirap maliban kung ang isa ay hindi magagapi at kayang durugan ang mga kalaban ng walang kahirap-hirap. Hindi rin nagmamadali sina James at Xavian. Sa halip, nakipagkwentuhan sila ng may tawanan habang nakatayo sa pwesto. Maya-maya, may lumabas na nanalo. Gayunpaman, ang libingan ay hindi gumawa ng agarang pag-aayos dahil nakikita niya na ang mga mabilis na nanalo ay mga tunay na henyo at kahanga-hanga. Kung inaayos niya na lumaban sila ngayon, ang mga powerhouse ay magtatagpo ng wala sa panahon, na iiwan ang huling 10 na hindi matalo ang mga pape na mandirigma. Iniskan ng Tombkeeper ang buong eksena at pinagmasdan ng bawat arena world. Hindi inaasahan ng T na napakalakas mo. Napatingin si James kay Xavian nang may paghanga. Walang pakialam na sumagot si Xavian, napabayan ko ang aking paglilinang sa mahabang panahon. Nang maabot ko ang Years 1 rank, na-encounter ko ang nasugatang Xyl mula sa Dark World. Lumaban ako at nagbayad ng mabigat na presyo para selyuhan siya. Tapos, pinakawalan mo siya habang hindi pa ako gumagaling. Kinailangan kong pilitin siyang bumalik at halos hindi nakaligtas sa ikatlong labanan. Hindi pa nakaka-recover ang Soul Genesis ko, at wala pa sa peak ang lakas ko nang bumalik si Xyl. Kung ako ay nasa buong lakas ko, at kung pagsasamahin ko ang kapangyarihan ng Ancestors ng madilim na mundo sa sarili ko, baka hindi ako matalo kay Seneca, na nasa tuktok ng Years 1/3 rank. Nagtiwala si Xavian sa kanyang mga kakayahan. Habang unti-unting gumagaling ang Soul Genesis niya, bumalik din ang kanyang lakas. Bagaman hindi pa hanggang sa rurok nito, malapit na ito. Tumingin siya kay James at nagtanong, gaano ka ba talaga katatag? Talagang interesado si Xavian tungkol sa tunay na lakas ng pakikipaglaban ni James. Gayunpaman, hindi niya ito alam ng malinaw. Ang alam lang niyang si James ay nasa Years 1 first rank pero walang kahirap-hirap na matalo si Xyl sa rank na iyon. Ang cultivation base ni Xyl ay naibalik sa Years 1 9th rank nang ihayag niya ang kanyang sarili. Gayunpaman, itinatag ni James ang kanyang nakaraang anyo at hinaharap na anyo upang talunin siya. Ngayon, nawala na ni James ang kanyang nakaraan at hinaharap na anyo, ngunit ang kanyang sariling lakas ay kakilakilabot. Hindi sigurado si Xavian kung gaano kakilakilabot ang kasalukuyang lakas ni James. Nahulog sa pagmumuni-muni si James, pagkatapos ay sumagot, hindi ako sigurado. Kailangan ng labanan para maunawaan ang lakas ko sa pakikipaglaban at malaman kung paano ako makakalaban ng mga powerhouse sa bawat yugto ng Years 1 rank. Nagkwentuhan sila at nagtatawanan habang naghihintay ng hindi nagpapakita ng anumang pagkabalisa sa nalalapit na labanan. Ang mga labanan sa pagitan ng mga powerhouse ay diretsyo sa pagpapasya ng tagumpay o pagkatalo, ngunit ang pagtukoy sa buhay at kamatayan ay mahirap. Habang ang biyaya ni Franciscus ay tunay na nakakabighani, maraming buhay na nilalang ang naghangad na makamit ito kahit sa harap ng kamatayan. Dahil dito, marami ang nakipaglaban hanggang sa kamatayan sa mga labanan, na tumatangging sumuko maliban kung natugunan nila ang kanilang pagkamatay sa labanan. Matagal na naghintay sina James at Xavian. Pagkatapos ng 1,000 taon, sa wakas ay lumitaw sila sa susunod na arena world. Pagdating, nakita nila ang 10 buhay na nilalang na malubhang nasugatan sa arena world. Mayroon silang hindi matatag na aura, at ang kanilang lakas ay naubos. Maliwanag, pinaghirapan nila ang kanilang mga sarili sa kanilang mga nakaraang laban, maaaring lumaban hanggang kamatayan o pinilit ang kanilang mga kalaban na sumuko. Kinuha nila ang banal na Gayuma at umupo sa isang lotus na posisyon upang magpalipat-lipat ng enerhiya para sa paggaling. Habang pinagmamasdan ng eksena, napakunot ang noo ni Xavian at sinabing, ang pagkuha sa kanila ngayon ay parang kunin ang mga underdog, hindi ba? Pinagmamasdan ng 10 nasugatang buhay na nilalang, sumulyap si Xavian kay James at nakangiting sinabi, sandali lang para harapin sila, di ba? Talaga, tumanggo si James. Lahat ng 10 buhay na nilalang ay lubhang nasugatan. Bukod dito, nakaranas sila ng isang mahusay na labanan, at ang kanilang lakas ay naubos ng husto.
Malamang na makakaipon sila ng wala pang 10% ng kanilang buong kapangyarihan sa kanilang cultivation base sa Years 1 first rank. Isuko ang iyong sarili. Boses ni Zovian. Walang awayan sa pagitan natin. Ayokong patayin ka. Nakasimangot ang 10 humanoid na buhay na nilalang sa di kalayuan. Dumaan sila sa isang matinding labanan upang talunin ang kanilang mga kalaban, at ngayon, ang kanilang mga kalaban ay hindi nasaktan, na walang maliwanag na pagkawalan ng lakas. Nagtaka sila kung paano nagawang talunin nina James at Zovian ang kanilang mga kalaban sa unang round. Susuko ka ba, o buburahin ka namin? Dagdag ni James. Imposibleng sumuko. Sila ay nabuhay sa hindi mabilang na mga edad na may isang layunin lamang, na ituloy ang mas matataas na kaharian at pinakamataas na kapangyarihan. Sa biyayang nasa harapan nila, hindi sila maaaring sumuko. Dahan-dahan silang tumayo, pilit na pinapagana ang natitirang kapangyarihan sa loob nila. Itakda ang porma sayon, nagsalita ang isang buhay na nilalang. Kasunod nito, lahat sila ay lumipad sa langit, hawak ang mga mahabang espada sa kanilang mga kamay. Ang mga longsword ay lumipad palabas, nagtagpo, at nabuo ang misteryosong sword formation sa gitna ng hangin. Lahat sila ay nagmula sa iisang Genesis world. Sa mundong ito ng labanan, nakipag-alyansa sila sa mga buhay na nilalang mula sa sarili nilang Genesis world. Maging ang mga henyo mula sa ancient Genesis world ay naghanap ng mga kakampi na pamilyar sa kanila. 10 espada ang gumagalaw ng hindi mahuhulaan, bawat isa ay may dalang matinding presyon. Kung sila ay nasa kanilang tuktok, Zovian ay talagang nangangailangan ng ilang pagsisikap upang harapin ang mga ito. Gayunpaman, maaari lamang nilang gamitin ang halos 10% ng kanilang pinakamataas na lakas sa kanilang kasalukuyang matinding pagkaubos ng kuryente. Madaling masira ng Zovian ang sword formation na ito. Sa isang pag-iisip, isang higanteng espada ang lumitaw sa kanyang harapan. Mabilis itong naglaslas patungo sa sword formation. Sa isang iglap, ang higanteng espada ay pumutok sa isang makinang na sword light, at ang liwanag ay dumapo sa porma sayon at agad itong nabasag. Ang 10 espada ay nakakalat sa lupa, at ang 10 buhay na nilalang ay nahulog mula sa langit, marahas na bumagsak sa lupa at hindi na muling bumangon. Sinunog ng isa sa mga nabubuhay na nilalang ang lahat ng nasa loob niya. Asikasuhin ang iyong mga pinsala, mga nakatatanda. Ako isa, ang naglilinis ng landas para sa iyo. Ang buhay na nilalang na ito ay piniling isakripisyo ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsunog ng kanyang soul genesis at blood essence upang lumikha ng pagkakataon para sa kanyang mga kasama na agawin ang biyaya. Ang kanyang cultivation base ay nasa tuktok ng Years 1 first rank. Ngayon, ang kanyang naubos na kapangyarihan ay naibalik kaagad pagkatapos ng pagkasunog. Ang kanyang aura at lakas ay patuloy na tumataas. Sa sandaling ito, napakalaki ng kanyang aura. Mamatay. Naging mabangis at nakakatakot ang ekspresyon ng lalaki habang papalapit ito gamit ang kanyang espada. Bago pa man makarating sa kanila, ang sword energy ay bumababa na. Sa pagharap sa malakas na aura at matapang na nabubuhay na nilalang mula sa ibang mundo, si Zovian ay hindi nang ahas na harapin siya ng direkta. Nawala siya sa kanyang orihinal na lugar upang pansamantalang iwasan ang pag-atake. Nagmamadali ding umiwas si James. Ang sword energy ay nahulog at nalaslas sa lupa. Isang bitik ang lumitaw sa lupa na tumagos sa arena world, na nagpapakita ng mga senyales ng pagbagsak. Talagang walang ingat siya. Sumimangot si Zovian mula sa malayo sa himpapawid. Kaya mo ba ito? Sinulyapan ni James si Zovian at sinabing, ako ang papalit kung hindi mo kaya. Kakayanin ni T, pero malakas ang aura niya ngayon, at matindi ang momentum niya. Hindi ko alam kung ilang laban pa ang kailangan nating tiisin. Ay conserve natin ang ating lakas sa pamamagitan ng pag-iwas sa kanya at hintiing unti-unting maubos ang kanyang kapangyarihan. Talagang may lakas si Zovian para harapin ang kalaban. Gayunpaman, ang paggawa nito ay makakaubos din ng maraming lakas. Kakasimula pa lang ng labanan. Kinailangan nilang i-conserve ang kanilang lakas para maabot ang dulo. Bahagyang tumanggaw si James. Tama ang katwiran ni Zovian. Hindi nila alam kung gaano karaming mga kalaban ang kanilang haharapin mamaya, at mayroon pa ring 10 mandirigma ng Popeye at isang ultimate warrior.
Kailangan nilang maging matyaga upang makuha ang mana ni Franciscus. Mula sa malayo, ang buhay na nilalang mula sa ibang mundo ay muling sumugod sa kanila. Ang kanyang aura ay napakalaki, na naabot ang tuktok ng Years 1 second rank. May mga senyales pa ng pagpasok niya sa Years 1 third rank. Itinaas niya ang kanyang longsword ng hindi kapani-paniwalang bilis at nagpakawala ng hindi mabilang na mga strike sa isang iglap, bawat isa ay may kapangyarihang pumatay sa mga nasa Years 1 first rank. Patuloy na umiwas sina James at Zavian sa loob ng lugar. Sa kabila ng pag-iwas sa sunod-sunod na pag-atake, ang sword energy ay sadyang napakalakas. Iniwan sila nito sa malungkot na estado na may gusot na buhok, habang unti-unting hamina ang aura ng hindi makamundo na nilalang. Bagamat tila mabagal ang proseso ng panghihina, hindi ito ganoon kabagal. Tumagal ito ng halos isang dekada. Sa panahong ito, pinigilan nina James at Zavian na kumilos, aktibong umiiwas lamang sa kanya. Makalipas ang halos 10 taon, naging mahina ang aura ng ibang nilalang. Sa puntong ito, naabot na niya ang dulo ng kanyang lakas. Nagpakawala siya ng dagandong ng hindi pagpayag. Nawala ang kanyang katawan at naging abo sa ilalim ng mga tingin nina James, Zavian, at ang siyam na buhay na nilalang sa malayo. Ang kanyang sakripisyo ay nagbigay sa kanyang mga kasama ng isang tiyak na tagal ng panahon upang gumaling. Sila ay nagpapagaling sa loob ng pagbuo ng oras, at nabawi na nila ang halos kalahati ng kanilang lakas sa ngayon. Damn it! Ibalik ang buhay ng aking junior. Ang siyam na buhay na nilalang ay tumayo ng sabay-sabay, inilabas ang kanilang lahat. Masigla ang kanilang mga aura. Pagkatapos, ang bawat isa sa kanila ay naglabas ng mga lihim na sining na nagpalakas ng kanilang kapangyarihan. Ito ay isang tunay na abala, hindi napigilan ni Zavian na sabihin. Bagamat ang biyaya ay mabuti, hindi katumbas ng halaga ang pagkawala ng iyong buhay. Ako na ang bahala sa kanila, mahinahong sabi ni James. Hindi, umatras ka. Ako na ang bahala dito, wika ni Zavian. Nakatayo siya sa kawalan at ganap na isinaaktibo ang kanyang kapangyarihan. Kumulo ang dugo sa loob niya, lumiligid sa kanyang mga meridian, at ang kanyang aura ay umabot sa tuktok nito. Ang siyam na powerhouse ay sinisingil mula sa malayo. Tumayo si Zavian sa kawalan habang nakakuyom ang mga kamao. Bagamat parang hindi siya gumagalaw, naipon lahat ng lakas niya sa kanyang mga kamao. Demon Bane Punch. Hinampas niya ng suntok. Sa sandali ng suntok, ang kanyang katawan ay tila nahati sa siyam. Sa sandali ng suntok, ang kanyang katawan ay tila nahati sa siyam, sabay-sabay na umaatake sa siyam na buhay na nilalang. Tila umabot sa sukdulan ng kanyang bilis, naghatid ng siyam na suntok sa parehong iglap. Kaagad pagkatapos, bumalik ang kanyang katawan sa orihinal nitong pwesto. Sumabog ang katawan ng siyam na buhay na nilalang, naging ambon ng dugo na lumulutang sa hangin. Si Zavian ay hindi rin isang maawang karakter. Kahit na nagbigay siya ng babala, hindi siya magpapakita ng awa kung hahanapin ng mga buhay na nilalang na ito ang kamatayan. Napatay niya ang siyam na powerhouse mula sa kabilang mundo sa isang suntok. Pagkatapos ng suntok, lumingon siya at tumingin kay James. Na may kontentong tingin sa kanyang mukha, tinanong niya, ang suntok na ito ay lumampas sa limitasyon, hindi ba? Interesting, sagot ni James na may mahinang ngiti. Sa pagkamatay ng siyam na buhay na nilalang, natapos na nila ang pag-ikot ng mga hamon na ito at muling lumitaw sa mundo ng libingan. Ngayon, matyaga silang naghintay para sa susunod na round ng mga hamon. Ang kanilang mga ekspresyon ay unti-unting naging mataimtim dahil alam nila na ang mga buhay na nilalang na kanilang nakatagpo ay lalakas habang sila ay umuunlad, lalo na ang mga mula sa Super Orthodox at Immortal Forces. Ang mga nabubuhay na nilalang ay pumasok sa Zephyria World sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng kanilang kaharian. Pinagkadalubhasaan nila ang mga pambihirang supernatural signature skills. Sila ay isang makabuluhang hamon para kina James at Zavian. Tumagal ng halos 10 taon sina James at Zavian sa ikalawang round ng labanan. Ito ay higit sa lahat dahil ayaw nilang gumastos ng labis na enerhiya. Pinili nilang hindi direktang harapin ang hindi makamundo na buhay na nilalang na sumusunog sa kanyang kaluluwa.
Kung hindi, madali nilang matalo ang kanilang mga kalaban sa loob ng wala pang 10 taon. Ang tagabantay ng libingan ay tahimik na nagmamasid sa bawat laban sa arena. Sa kasalukuyan, ito ang ikalawang round ng mga laban, at nakita niyang medyo mapurol ang mga laban. Ang magulong awayan ay magiging mas kapanapanabik. Pagkatapos ng round na ito, nagpasya siyang huwag magtalaga ng mga kalaban ngunit hayaan ang natitirang mga nilalang na makisali sa isang libre para sa lahat. Tanging ang mga lumabas na malakas sa kaguluhan ang magiging karapat-dapat sa biyaya ni Franciscus. Nagpahinga sina James at Zovian, at dahan-daang lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, isang milenyo ang lumipas, at ang ikalawang round ng mga laban ay halos natapos na. Maraming buhay na nilalang ang nanatili sa Tomb World. Karamihan sa kanila ay nasugatan sa iba't ibang antas. Iilan lamang ang hindi nasaktan. Habang hinihintay ng lahat ang susunod na round ng arena na magbukas, isang boses ang umalangaw-ngaw sa lugar, simula ngayon, wala nang nakatakdang kalaban. Ilabas ninyo ito sa inyong mga sarili. Ibagsak mo ang sinumang gusto mo hanggang sa 10 nilalang na lang ang natitira sa bawat arena. Umalangaw-ngaw ang boses ng tagapag-ingat ng libingan, at na-tense ang lahat. Nagpalingalinga sila sa paligid, nag-aalala na baka mahuli sila sa crossfire. Para sa isang sandali, walang nakikibahagi sa labanan. Nang makita ito, napakunot ang noo ng tagapagbantay ng libingan. After some thought, he declared, parang kulang ka sa motivation para lumaban. Mula ngayon, walang sinuman ang maaaring pumayag, at hindi ka maaaring umalis sa Tomb World. Ang pagpatay sa isang buhay na nilalang ay makakakuha ka ng 1 puntos, at ang nangungunang 10 scorers ay makakaharap sa 10 tope na mandirigma. Ang tagabantay ng libingan ay gumagawa ng mga panuntunan habang siya ay nagpapatuloy, binabago ang mga ito ng maraming beses sa loob ng maikling panahon. Perpekto. Hindi napigilan ni Zovian na matawa. Sabi niya, sa wakas, makakalaban na tayo. Sabik din si James na sumali sa away. Hindi pa siya nakakagawa ng hakbang sa ngayon at inaabangan niyang subukan ang kanyang lakas laban sa iba pang powerhouses mula sa Genesis World sa kaharian na katulad niya. Tiningnan ni Zovian si James at sinabing, tingnan natin kung sino ang makaka-score ng mas maraming puntos. James chuckled, kahit na ano, hindi mo ako malalampasan. Sigurado ka ba dyan? Kumpiyansa na sumagot si Zovian, alam mo ang alam ko, ngunit alam ko ang mga bagay na hindi mo alam. May formation ka ba? Napatingin si James kay Zovian. Maliban sa pormasayon, pagwawasto ni Zovian. Boom! Ang nakakatakot na pagbabago bago ng labanan ay nagsimula na sa malayo. Let's go, sabi ni James. Target ang mga nasugatan at ang mga may kaunting lakas na natitira. Nawala si James sa lugar nang magsalita siya. Sa sumunod na sandali, humarap siya sa isang nasugatang koponan. Ang koponan ay may 10 buhay na nilalang, lahat ay lubhang nasugatan, na may kaunting lakas na natitira. Si Zovian ay hindi dapat natalo. Mabilis siyang sumama sa aksyon. May death wish ka. Ang 10 buhay na nilalang mula sa isa pang Genesis World ay pinagsama ng lumitaw si James. Kinaladkad ang kanilang mga katawan na lubhang nasugatan, nagpupumilit silang tumayo at pilit na pinaandar ang kanilang buong kapangyarihan. Sa isang iglap, lumipat sila mula sa bingit ng kamatayan tungo sa paglabas ng masiglang aura. Ang ilan ay gumamit pa ng mga lihim na sining upang mabilis na palitan ang kanilang lakas. Ang mga may kakayahang magtiis ng dalawang magkasunod na labanan ay hindi dapat maliitin. Lahat sila ay nagtataglay ng mga tunay na kasanayan at pinagkadalubhasaan ang mga nakakatakot na kasanayan sa martial art. Gayunpaman, hindi sila masyadong pinapahalagahan ni James. Nakatayo sa himpapawid, tumingin siya sa 10 powerhouse sa paligid niya, isang mahinang ngiti ang naglalaro sa kanyang mga labi. Ang 10 powerhouse na ito ay nasa bingit ng kamatayan, ngunit ang kanilang mga aura ay kakilakilabot na ngayon. Nauubos nila ang kanilang puwersa sa buhay o nakainom ng transcendent pills para mabilis na gumaling. Habang nakaharap sa 10 powerhouses, nanatiling composed si James. Sa sandaling iyon, inilunsad nila ang kanilang mga pag-atake. Tumayo si James sa gitna ng hangin at hinayaan silang mag-strike. Sila ay mga powerhouse sa tuktok ng Years 1 first rank.
Nakakatakot ang kanilang kapangyarihan ngunit hindi makapinsala kay James. Casual na lumipad sa himpapawid, ngumiti siya ng mahina at sinabing, ito lang ba ang kapangyarihan na mayroon ka? Ha! Lahat ng 10 powerhouse ay natulala. Sa kabila ng kanilang buong lakas, hindi sila makalusot sa depensa ng katawan ng isang tao. Paano niya nilinang na magkaroon ng ganoon kalakas na pisikal na katawan? Nakakatakot talaga siya. Sobra para dyan. Umalis. Sa pagharap kay James, ang 10 powerhouse na ito ay hindi nang ahas na ipagpatuloy ang labanan. Mabilis silang umatras. Sa sandali ng kanilang pag-urong, si James ay gumawa ng kanyang hakbang. Umapaw ang kanyang aura at naging 10 inscription. Ang mga inscripsyong ito ay lumipad at agad na nakulong ang 10 powerhouse. Ang kapangyarihan ng mga inscription ay nagpawi sa kanila bago sila makapag-react. Nakatayo sa kawalan, walang pag-aalinlangan na sinabi ni James, walang sino man ang maaaring makipaglaban. Sa isang malayong lugar ay nagtipon ng 10 makapangyarihang talento. Kabilang sa kanila sina Zitlali at Slade. Ang pangkat na ito ay nabuo mula sa ilang mga pambihirang manggagawa ng kasamaan na nagmula sa Ancient Genesis world. Sa pagmamasid sa tagpong ito, hindi nila maiwasang magkunot ang kanilang mga kilay. Medyo malakas ang brat na ito. Kumunot ang noo ni Slade. Ipinaliwanag ni Zitlali, nagmula siya sa kadiliman. Oh, isang tao mula sa Dark World. Kawili-wili. Matagal na panahon na ang lumipas mula nang lumitaw ang isang cultivator mula sa Dark World sa 3,000 Great Genesis Worlds. Tingnan mo, ang brat na iyon ay medyo mabigat din. Nang marinig ito, ibinaling ng mga nabubuhay na nilalang sa grupo ang kanilang atensyon kay Zavian, na nagpalabas din ng malakas na aura. Sa kanyang Demon Bane Punch, mabilis niyang napatay ang maraming powerhouses mula sa ibang Genesis worlds. Sumali tayo at alisin ang iba pang mga nilalang ng mabilis, mungkahi ni Slade. Kaagad, sumiklab ang kaguluhan sa lugar. Hindi mabilang na buhay na nilalang ang nagsagupaan sa labanan. Samantala, isang babae ang nakaupo sa isang lotus na posisyon sa tuktok ng bundok ng isang espiritual na bundok sa Tomb World. Nakasuot ng pulang damit, isang malabong pulang ilaw ang nakapalibot sa kanya, na nakakubli sa kanyang mga tampok at nagsiwalat lamang ng isang malabong balangkas ng kanyang mga facial features. 9 na buhay na nilalang ang nakatayo sa paligid niya, na kumikilos bilang mga tagapag-alaga upang protektahan siya. Ang lugar na ito ay nanatiling tahimik habang ang kaguluhan ay naganap sa ibang mga rehiyon, na walang lumalapit na buhay na nilalang. Tila ang babae ay may makabuluhang background, na nag-aalangan sa iba na pumasok sa zone na ito. Prinsesa, hindi ba tayo dapat kumilos? Tanong ng isang lalaki. Dahan-daang tumayo ang babaeng naka-red dress, na wala ang puting liwanag sa paligid, bumungad sa kanya ang isang flawless na mukha. Sinuri niya ang larangan ng digmaan at mahinahong sinabi, hindi. Hayaan muna nilang lipulin ang iba pang mga nilalang. Makakakuha pa tayo ng points mamaya. Anyway, ang mga puntos ay medyo walang silbi. Sa huli, 10 buhay na nilalang na lang ang mananatili sa lugar na ito. Napansin din ni James itong magandang babae na hindi pa nakikialam. Kumunot ang noo niya. Ang babae ay nagbigay sa kanya ng isang lubhang mapanganib na pakiramdam, na parabang ang lakas ng pagsabog ay nakatago sa ilalim ng kanyang payat na figure. Walang naramdamang panganib si James nang makilala niya sina Zitlali at Slade. Gayunpaman, isang nagbabantang-banta ang sumalubong sa kanya nang makita niya ang babaeng naka-red dress. Hanggang sa puntong ito, siya ang tanging presensya na nagparamdam sa kanya ng pananakot. Ang tuloy-tuloy na matitinding labanan ay sumiklab sa loob ng Tomb World. Matapos harapin ang ilang mga kaaway, si James ay nag-flash at lumitaw sa lugar kung saan matatagpuan ang koponan ni Zitlali. 9 na buhay na nilalang sa pangkat ang nanunood ng labanan, at ang isa sa kanila ay humarap sa isang pangkat ng 10 buhay na nilalang. Sa sandaling lumitaw si James, lahat ng 9 na buhay na nilalang, kasama sina Zitlali at Slade, ay nakabantay, ang kanilang mga mata ay nakatutok sa kanya. Ngumiti si James, inalis ang kanyang kapangyarihan, at sinabing, no ill intentions. Ayokong makipag-ugnayan sa iyo sa ngayon. Nandito lang ako para makipag-chat. Nakahinga sila ng maluwag nang mawala ni James ang kanyang aura.
Sinulyapan ni Zitlali si James at tinanong, ano ang mali? May gumugulo ba sa isip mo? Sino siya? Itinuro ni James ang babaeng nakasuot ng pulang damit sa isang espiritual na bundok sa di-kalayuan. Nang ibinaling ng mga buhay na nilalang ang kanilang mga tingin sa direksyon na iyon, naging seryoso ang kanilang mga ekspresyon nang makita ang babae. Siya ay isang makasalanan, sagot ni Slade. Sa kabila ng pagkakaroon ng dating cultivation base sa Yereswan Zalem rank at pagiging isang pag-iral na nangingibabaw sa isang panahon, nakaramdam siya ng pag-iingat sa babaeng ito sa pulang damit. Idinagdag ni Zitlali, ang prinsesa ng Beleriand Dynasty. Naging interesado si James. Sa ancient Genesis world, maraming makapangyarihang Orthodox at sekta ang umiiral, ngunit pagdating sa pinakamalakas, ang Beleriand Dynasty ay walang alinlangan sa nangungunang tatlo. Ang babaeng iyon ay ang prinsesa ng Beleriand Dynasty, at ang kanyang ama ay ang hari, paliwanag ni Zitlali. Ang kanyang cultivation base ay nasa Yereswan first rank, ngunit ang kanyang aktwal na lakas sa pakikipaglaban ay lubhang nakakatakot. Siya ay masyadong malakas, nahihigitan ng mga talento ng parehong henerasyon. Maraming buhay na nilalang ang nagsalita tungkol sa kanya. Si James ay may magaspang na pangunawa sa babaeng ito. At sino naman iyon? Tumingin ulit si James sa malayo. Isang lalaki ang nakaupo sa isang lotus na posisyon sa gilid ng larangan ng digmaan. Ang mga mystical inscriptions ay nakapalibot sa kanyang katawan, at ang kanyang aura ay napakalakas. Nagnilay-nilay ang lalaki ng walang anumang buhay na nilalang na bumabagabag sa kanya. Makikita na isa rin siyang top-tier genius powerhouse sa 3,000 Great Genesis Worlds. Kung hindi siya sikat, hindi siya hahayaan ng ibang mga nabubuhay na nilalang na magnilay-nilay sa larangan ng digmaan. Huwag mo siyang saktan. Nakita ni Zitlali ang taong ito at nagbabala, hindi siya mas mahina kaysa sa prinsesa ng Beleriand Dynasty. Gusto pang magtanong ni James, ngunit natahimik si Zitlali pagkatapos niyang magsalita. Ang pangkat na kanilang kinaroroonan ay nagsimulang umatake sa ilang buhay na nilalang sa di-kalayuan. Pinagmasdan ni James ang buong larangan ng digmaan, bumubulong sa sarili, napakaraming manggagawa ng kasamaan. Hindi nakakagulat na ito ay ang 3,000 mahusay na mundo ng Genesis. Nagiging kawili-wili ang laban na ito. Mas naging excited si James sa laban na ito. Matapos sumama sa laban at patayin ang ilang mga kalaban, pansamantala siyang tumigil upang pagmasdan ang lakas ng mga buhay na nilalang sa larangan ng digmaan. Iba ang kapangyarihan na kanilang pinakawalan, bagamat lahat sila ay nasa Yereswan first rank. Ang ilan na nasa parehong ranggo ay nagpakita ng nakakatakot na lakas. Marami ang nagpakita ng nakakatakot na lakas, ngunit 10 lamang sa maraming powerhouse na ito ang mananatili sa larangan ng digmaan sa huli. Ito ay isang malupit na kompetisyon. Matindi ang labanan, at sa huli ay isang buhay na nilalang lamang ang makakakuha ng pamana. Ang kompetisyon ay mas makabuluhan. Hindi sumama si James sa laban, sa halip ay tumigil. Samantala, si Zovian ay patuloy na nakikipaglaban ng walang humpay. Napakalaki ng kanyang aura, pinalabas ang kanyang buong kapangyarihan gamit ang kanyang Demonbane Punch. Pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan sa tuktok at nalampasan ang lahat ng mga limitasyon. Walang sinuman sa kanyang mga kalaban ang makatiis ng isang suntok, maaaring bumagsak sa isang suntok o matalo. Sa sandaling ito, dahan-daang tumayo ang isang lalaking nakaupo sa gilid ng larangan ng digmaan. Tumingin siya sa larangan ng digmaan na may hindi mapakali na ekspresyon. Naintriga siya sa kapaligiran ng labanan, at gusto niyang iunat ang kanyang mga kalamnan. Nanatili ang tingin niya kay Zovian matapos itong makitang lumalaban mag-isa. Ito ang taong binalaan ni Zitlali na huwag mag-provoke. Nakatutok ang lalaki kay Zovian. Ang kanyang figure ay kumikislap, at siya ay nagpakita sa harap ni Zovian sa susunod na sandali. Hindi sinasadyang huminto si Zovian matapos maramdaman ang isang malakas na aura. Napatingin siya sa lalaking nasa harapan niya. Lumingalinga ang lalaki sa paligid ng 30, nakasuot ng kulay abong balabal, na may umaagos na itim na buhok na nagbigay ng hindi maipaliwanag na kakisigan. Malakas ka, sabi niya sa mahinang boses. Ang pamamaraan na aking nililinang ay lubhang kakaiba. Hindi ko agad maipakita ang buong kapangyarihan ko.
Kailangan kong mag-warm up ng dahan-dahan at bumuo ng momentum sa labanan. Inabot ng lalaki ang kanyang kamay at gumawa ng gesture of invitation. Nakuha niya agad ang atensyon nang makakilos siya. Maraming mga powerhouse sa larangan ng digmaan ang tumigil. Gumagawa siya ng isang hakbang. Malapit na niyang i-build up ang kanyang momentum. Kapag nagawa niya, hindi siya magagapi. Magsanib puwersa man ang lahat ng buhay na nilalang sa field, maaaring hindi niya tayo kakampi. Sunod-sunod na manggagawa ng kasamaan, bawat isa ay higit na pambihira kaysa sa huli. Maraming buhay na nilalang ang Bum-Ontong hininga ng walang magawa. Tumingin si Zavian sa lalaki, at tumindi ang kanyang pagnanais para sa labanan. Lumakas ang kanyang aura habang naghahanda sa paghampas. Whoosh! Sa sandaling iyon, isang figure ang lumitaw. Humarap si James sa harap ni Zavian at sinabing, bahala na. Sinulyapan ni Zavian si James nang walang pakialam at sinabing, kaya mo. Ayokong makipag-deal sa lalaking ta. Ramdam ni Zavian ang takot ng lalaking ito at ayaw niyang ipakita ang buong lakas niya ng maaga. Agad siyang umatras. Pinagsalikop ni James ang kanyang mga kamay at sinabing, ako si James Caden mula sa Dark World. At ikaw? Galing ka sa Dark World. Bahagyang nagulat ang lalaki nang ihayag ni James ang kanyang pinanggalingan. Ang mga buhay na nilalang mula sa madilim na mundo ay bihirang lumipat sa 3,000 dakilang mundo ng Genesis. Hindi niya inaasahang may makakasalubong niya rito. Ang mga labi ng lalaki ay nakakurbo sa isang mahinang ngiti habang sinabi niya, kawili-wili. Ako ay mula sa Tempestar ng sinaunang mundo ng Genesis, mahinang wika ng lalaki, inihayag ang kanyang pinanggalingan. Ang pangalan ko ay Weyra Felmer. Muli niyang sinabi ang kanyang pangalan. Nakatayo pa rin, mahina niyang sinabi, please make the first move. Tingnan natin kung gaano ka katatag at kung karapat-dapat kang kumilos. Ang mga salita ni Weyra ay malinaw ngunit may bahid ng pagmamataas. Ngumiti ng mahina si James. Pinaandar niya ang kapangyarihan sa loob niya at nawala sa kinatatayuan niya. Sa susunod na sandali, muli siyang lumitaw sa harapan ni Weyra at naglunsad ng suntok sa kanya. Tumayo si Weyra, hindi kumikibo kahit isang pulgada. Katutubo niyang iniwasan ang paparating na kamao ni James, walang kahirap-hirap na umiwas sa pag-atake. Kasunod nito, sumulpat siya sa likuran ni James sa napakabilis na bilis at mahinang hinampas ang isang palad. Nakakamangha ang bilis niya. Walang pagbabago bago ng kapangyarihan, o anumang bakas ng pagbabago bago ng landas sa panahon ng paggalaw. Hindi naka-react si James at nataman siya sa likod. Bagaman hindi siya nasugatan, ang matinding puwersa ay nagpabagsak sa kanya, at ang kanyang katawan ay bumagsak ng husto sa lupa. Boom! Agad na bamuka ang lupa at nabuo ang isang lamat. Bumulusok ang katawan ni James sa siwang ng lupa. Swoosh! Isang nakakasilaw na liwanag ang bumungad sa langit mula sa mga guho sa lupa. Tumayo ulit si James sa himpapawid. Binaluktot niya ang kanyang mga kalamnan, tumaas ang kanyang fighting spirit, at sinabi niya, not bad, you're quite skillful. Lumapit ka ulit sa akin. Napakalaki ng kapangyarihan ni Weyra. Pinatalsik niya si James sa langit gamit lamang ang kanyang pisikal na lakas. Gayunpaman, si James ay hindi nagtamo ng mga pinsala, ngunit lumitaw lamang na medyo magulo ang buhok. Muling lumitaw sa langit, ang kanyang aura ay masigla, casual na sinabi ni James, kawili-wili. Bahagyang ngumiti si Weyra at sumagot, karapat-dapat ka sa aking intervention. Sa sandaling iyon, muli siyang umatake. Agad siyang humarap kay James at sumuntok. Nagtaas ng kamay si James para salubungin ito. Nagsalpukan ang kanilang mga kamao. Boom! Dalawang kakilakilabot na kapangyarihan ang nagsagupaan, at parehong pinalipad sina James at Weyra. Matapos itapon pabalik, muli silang lumipad patungo sa isa't isa. Ang mga anino ay kumikislap sa gitna ng hangin, ang kanilang bilis ay umabot sa sukdulan. Maraming nabubuhay na nilalang sa mundo ng libingan na nakadarama pareho ng bilis ni James at Weyra at ni Zen, ngunit hindi sila makasabay sa bilis. Ang tanging naramdaman nila ay ang mga after-image na patuloy na magkakaugnay. Sa isang iglap, daan-daang beses silang nag-away. Kamao laban sa kamao, paa laban sa paa. Nakibahagi sila sa isang buong puwersang paghaharap, gamit ang kanilang pisikal na lakas,
kapangyarihan sa linya ng dugo, kapangyarihan ng kaluluwa, at ang kapangyarihan ng kani-kanilang mga kaharian. Ang bawat pag-aaway ay isang buong kapangyarihang palitan. Boom, boom, boom. Ang kawalan ay patuloy na nabasag at nabuo ang mga lamat. Dalawang figure ang mabilis na kumikislap sa mga lamat na iyon. Pansamantalang natigil ang labanan sa Toon World dahil maraming mahuhusay na powerhouse ang nanood sa labanan. Masyadong makabuluhan ang reputasyon ni Weira. Siya ay bihirang gumawa ng isang paglipat sa mahabang taon na nakalipas. Nakakadurog ang lupa sa tuwing ginagawa niya iyon. Gusto nilang makita kung gaano kalakas ang maalamat na lalaking ito. Sa langit, mabilis na nagpakawala ng suntok si Weira, na nagpakawala ng napakaraming mga ito sa isang iglap. Gayunpaman, sumable ang bawat suntok dahil naiwasan sila ni James. Misteryosong lumitaw si James sa likod ni Weira at saktong hinampas ng suntok ang likod niya. Biglang yumuko ang kanyang katawan, at pilit siyang pinalipad ng malakas na puwersa. Sa kalagitnaan ng paglipad, mabilis na nagmamanyobra si James at humarap sa kanya. Sa isang malakas na sipa, dama po ang paa ni James sa kanya, dahilan para mabilis siyang bumaba mula sa langit. Samantala, mas mabilis na sumulpot si James sa ilalim niya. Sa isang paalang na pagtulak ng kanyang mga kamay, isang haligi ng enerhiya ang nagpakita sa palad ni James. Umahan ito pataas at inatake si Weira habang siya ay nahulog. Si Weira ay muling tinamaan at pinatalsik sa mataas na kalangitan. Muling kumandat si James at lumitaw sa mataas na kalangitan. Namuo ang kanyang aura upang bumuo ng isang nagniningning na longsword na may pag-iisip. Bumaba ang longsword at direktang inatake si Weira. Muli, nataman si Weira at mabilis na bumaba mula sa langit. Ang serye ng mga labanang ito ay naganap sa isang kisap mata. Boom! Iilan lamang na nabubuhay na nilalang na naruroon ang makakaunawa sa serye ng mga sagupaan. Sa oras na napagtanto nila ito, ang lupa sa ibaba ay pumutok na. Sino ang Natamba? Marami ang nataranta. Hindi nila ito nakita ng malinaw at hindi alam kung sino ang Natamba. Tumingin sila sa langit, kung saan nakita nila si James na nakatayo sa gitna ng hangin. Ano? Natalo siya. Natamba si Weira. Paano ito posible? Si Weira Felmer iyon. Nagulat ang iba nang makita si James na lumulutang sa hangin, mukhang maayos at buhay. Para sa kanila, walang kapantay ang kapangyarihan ni Weira. Si Weira ay hindi kailanman natalo sa isang labanan mula noong siya ay debut nang humarap sa mga kalaban ng parehong ranggo ng paglilinang. Boom! Nagkaroon ng maliit na kaguluhan nang may lumabas na lalaki mula sa mga guho at bumaril sa langit. Si Weira iyon. Huminto siya sa kung saan at tumingin sa katawan niya. Maraming sugat at sugat ang makikita sa kanyang katawan. Ang isa sa kanila ay sanhi ng pag-atake ng espada. Itinaas niya ang kamay at pinunasan ang dugo sa labi niya. Isang malaking ngiti ang sumili sa kanyang mukha nang itinuon ni Weira ang kanyang tingin kay James, na nasa di kalayuan. Magaling! Isa kang kamangha-manghang manlalaban, at ang iyong katawan ay hindi ka pani-paniwalang nababanat. Sa lahat ng panahon, wala pa akong nakilalang sinumang makakapantay sa akin sa mga tuntunin ng lakas at katatagan ng pisikal na katawan. Sa kabila ng nasugatan, tila hindi nasaktan si Weira. Sa halip, nagningning ang mga mata niya sa excitement. Sa kabilang banda, si James ay nagpakita ng kalmado at kalmado. Halos nasukat niya ang lakas at katatagan ni Weira sa maikling palitan nila. Kalahati. Ang lakas ng katawan ni Weira ay umabot na sa mga antas ng Years 1 first rank. Para sa mga magsasaka, ang pagpapabuti ng lakas at katatagan ng kanilang katawan ay hindi isang madaling gawain. Higit pa rito, ang kahirapan ay tila tumaas habang ang isa ay umakyat sa mga ranggo ng paglilinang. Maraming Years 1 Zalm rank at Dalm rank cultivator ang hindi man lang nakamit ang Years 1 first rank para sa lakas at katatagan ng kanilang katawan. Laban tayo para sa isa pang round. Pasiga na tawag ni Weira. Nagpakawala siya ng napakalaking aura sa susunod na sandali. Napunit ang pang-itaas ni Weira dahil sa mabangis na aura, na nagpapakita ng kanyang malalakas at toned na kalamnan. Pagkatapos, tila lumaki ng bahagya si Weira habang lumalawak ng kaunti ang kanyang mga kalamnan. Mas lalo siyang naging intimidating. Hindi. Wala na akong balak awayin ka.
Walang pakialam na sinabi ni James, marami pang ibang magsasaka ang natitira sa arena na ito. Maaari mo silang labanan sa halip. Gusto lang malaman ni James kung gaano kalakas ang henyong cultivator na kilalang kilala sa 3,000 Great Genesis Worlds. Siya ay dumating upang kilalanin ang napakahusay na kapangyarihan at kasanayan ni Wera. Gayunpaman, hindi inisip ni James na hindi matatalo si Wera. Dahil nakuha niya ang impormasyon, hindi nakita ni James ang pangangailangan na pumasok sa isang seryosong labanan kay Wera. Marami pang mga magsasaka ang naiwan sa arena. Nais ni James na mapanatili ang kanyang lakas upang magkaroon ng mas magandang pagkakataon na makuha ang kayamanan ni Franciscus. Sige, sagot ni Wera, sana magtagal kayo hanggang sa huli. Huwag mo akong pababayaan. Siyempre naman. Nakangiting sabi ni James. Sinimulang gawin ni Wera ang kanyang chrome. Nagsagawa siya ng isang espesyal na pamamaraan ng paglilinang na nangangailangan sa kanya na patuloy na labanan upang madagdagan ang kanyang chrome. Sa ganoong paraan, may lalabas ni Wera ang kanyang buong kapangyarihan. Sa makatuwid, kailangan niyang makipaglaban sa iba pang mga magsasaka bago lumitaw ang mga pupi na mandirigma sa arena. Nais ding makuha ni Wera ang pamana ni Franciscus. Lumipad siya patungo sa iba. Sabay nating labanan siya. Dapat ilabas muna natin si Wera. Ang iba pang mga magsasaka ay sinubukang magsama-sama upang labanan si Wera. Si Wera ay maaaring ituring na isang walang katulad na manlalaban. Gayunpaman, ang mga nakapasok sa arena ay pawang mga dalubhasa at may karanasang magsasaka. Sa isang iglap, muling sumiklab ang matinding labanan sa lugar na iyon. Sa lalong madaling panahon, ang mga mahihinang magsasaka ay sunod-sunod na inalis. Karamihan sa kanila ay walang humpay na lumaban hanggang sa mga huling sandali ng kanilang buhay upang maalis ang karamihan sa kanilang mga kalaban hanggat kaya nila. Sinisikap nilang bigyan ang kanilang mga kasama mula sa parehong mundo ng mas magandang pagkakataon na matanggap ang pamana ni Franciscus. Sa pamana ni Franciscus, ang kanilang Genesis World ay maaaring umunlad at umangat upang maging isa sa mga nangungunang puwersa. Samantala, napapaligiran din si James ng maraming makapangyarihang magsasaka. Ang lahat ng may mas mataas na pagkakataon na tumagal hanggang wakas ay inaatake. Alam na alam ng ibang mga magsasaka na dapat nilang alisin muna ang mas marami sa mga nakatataas, henyong mga magsasaka. Ito ay dahil halos hindi sila magkakaroon ng pagkakataon laban sa mga mahuhusay na mandirigmang ito sa isang one-on-one na laban. Sa daan-daang mga lalaki na sumusunod sa kanya, si James ay nakakaramdam ng labis na labis. Si Xavian ay nasa katulad na sitwasyon. Siya ay nasa duguan at gusot na estado matapos magtamo ng maraming pinsala. Nagawa ni James na makawala sa grupong nakapaligid sa kanya. Nag-teleport siya at muling lumitaw bago si Xavian. Pagkatapos, pinalihis ni James ang isang nakamamatay na pag-atake para kay Xavian. Salamat. Bahagyang ngumiti si Xavian kay James. Mapatla at payat ang mukha niya. Damn it. Walang humpay ang mga taong ito, malakas na pagmumura ni Xavian. Nagtitiwala siya na makakalaban niya ang ilang magsasaka sa panahon ng labanan. Gayunpaman, ang pagharap sa daan-daang mga magsasaka ay labis para kay Xavian. Halika na. Kinuha ni James si Xavian at nag-teleport palayo sa lugar na iyon. Lumitaw sila sa periphery ng battleground kung saan medyo tahimik at payapa. Dapat pagalingin mo muna ang iyong mga sugat. Mananatili ako rito at ilalayo ang mga taong iyon. Patuloy ni James, kakasimula pa lang ng laban. Pipigilan ka lang ng mga pinsalang ito. Sige, sumang-ayon si Xavian sa opinyon ni James. Naglagay siya ng time formation sa paligid niya at itinuon ang atensyon sa pagpapagaling ng kanyang mga sugat kaagad. Tumayo si James ilang hakbang lang ang layo sa pormasayon ni Xavian. Pinilit niyang tumaas ang kanyang sentido upang makita ang presensya ng sinumang potensyal na humahabol. Whoosh! Maririnig sa lugar na iyon ang mga tunog ng mga bagay na mabilis na gumagalaw sa hangin. Sa isang iglap, isang grupo ng humigit kumulang 300 mga magsasaka ang nagkatawang tao sa di kalayuan. Sila yung mga lalaking umatake kanina kina James at Xavian. Ang mga lalaking ito ay pawang Years 1 first rank cultivator na may iba't ibang antas ng kasanayan sa kasanayan.
Ang ilan sa kanila ay may hindi maarak na pisikal na katawan habang ang ilan ay nagtataglay ng kahanga-hangang halaga ng soul power. Habang nasa likod ang kanyang mga kamay, tumingin si James sa mga lalaking iyon at mahinahong sinabi, "Lahat kayo ay pumunta sa akin ng sabay-sabay. Patayin siya." Sabay-sabay na inilabas ng 300 lalaking iyon ang kanilang kapangyarihan. Ang bawat isa sa kanila ay gumagamit ng kanilang pinakamahusay na sandata o mga kasanayan sa lagda at itinuro ang kanilang mga pag-atake kay James. Sa likod nina James at Xavian ay nakatayo ang isang mataas na bundok. Ang puwersa ng 300 pag-atake ng mga lalaking iyon ay halos agad na durog sa bundok. Maging si Xavian ay bumagsak sa lupa dahil sa matinding pressure. Si James ay gumawa ng isang espada na gawa sa hindi mabilang na mga inscription at inihampas ito ng malakas sa direksyon ng kanyang mga kalaban. Ang sword energy na nabuo ay nagdala ng kapangyarihan ng lahat ng mga inscription ng Dark World's primevals. Gumawa ito ng malaking bitek sa langit at nilipol ang karamihan sa mga kalaban ni James. Kahit na ang mga hindi nakatanggap ng direktang hit ay hindi nakayanin ang mga panggigipit na nabuo ng pag-atake. Karamihan sa mga magsasaka na iyon ay inalis habang ang kanilang mga katawan ay sumabog at nagkapira-piraso. Sa loob ng ilang segundo, wala pang 20 magsasaka sa orihinal na 300 tao ang naiwan sa larangang iyon ng digmaan. Ang mga lalaking iyon ay nakaligtas sa atake ng espada ni James sa pamamagitan ng paggamit ng bawat isa sa kanilang pinakamahusay na kakayahan sa pagtatanggol. Gayunpaman, lahat sila ay malubhang nasugatan. Ang ilan sa kanila ay nawalan pa ng mga paa o kalahati ng kanilang mga katawan dahil sa mabisyo na enerhiyang dala ng atake ng espada. Kahit na nakaligtas ang mga lalaking ito sa pag-atake, karamihan ay hindi nila kayang ipagpatuloy ang labanan. Bukod dito, lahat sila ay may mga mukha ng gulat at hindi makapaniwala. Nagulat ang mga lalaki nang makita nila kung paano naalis ni James ang halos 300 magsasaka sa isang tama lang. Lahat sila ay mabilis na nag-teleport palayo upang humanap ng ligtas na lugar upang gamutin ang kanilang mga sugat. Noong unang nabuo ni James ang sword energy, naramdaman ng ibang mga cultivator sa Tomb World ang napakalaking kapangyarihan ng pag-atake kahit sa malayo. Karamihan sa kanila ay ibinaling ang kanilang atensyon sa larangan ng digmaan ni James at nakita kung paano pinakawalan ni James ang malakas na pag-atakeng iyon. Napakalaking dami ng mapanirang kapangyarihan. Isang cultivator mula sa Dark World ang gumawa ng nakamamatay na pag-atake na iyon. Hindi ba't mas malakas siya kaysa kay Were Felmer sa kanyang pinakamabuting kalagayan? Mayroon pa bang Years 1 first-rank cultivator na kayang talunin ang taong ito? Ang iba pang mga magsasaka ay natakot matapos masaksihan ang pagpapakita ng kapangyarihan ni James. Samantala, lumutang si James sa pagkakaupo habang binabantayan niya si Xavian. Sigurado siya na walang magtatangkang lumaban sa kanya ngayon pagkatapos na makita ang huling pag-atakeng iyon. Dahil doon, kahit papaano ay nakakuha si James ng pwesto sa listahan ng mga taong kwalipikado para sa legacy. Kasabay nito, ang mga sikat, henyong mga magsasaka ay sinasalakay at kinukulong pa rin ng ibang mga grupo ng mga magsasaka. Si Wera ay nagtamo ng matinding pinsala matapos habulin at paulit-ulit na inatake. Sa kabilang banda, ang prinsesa ng dinastiyang Beleriand ay lumalaban ng mag-isa dahil lahat ng siyam sa kanyang mga bantay ay namatay. Ang pulang buhok na babae ay umikot-ikot sa hangin, nagpakawala ng napakalakas na dami ng enerhiya ng espada sa pamamagitan ng kanyang pulang espada. Ang pag-atake ng espada na iyon ang nagpal-ayos sa daan-daang mga magsasaka sa paligid niya. Katulad nito, sina Zitlali at Slade ay nadala rin sa isang masikip na lugar. Ang mga cultivator ay walang issue sa pakikipaglaban sa isa pang Years 1 first-rank cultivator sa isang one-on-one na labanan. Gayunpaman, mas marami sila ngayon. Sa paglipas ng panahon, parami ng parami ang mga magsasaka na pinatay at naalis. Ang mga bakas ng pagkawasak ay makikita sa lahat ng dako sa Tomb World. Sa kalaunan, humigit kumulang 100 magsasaka na lamang ang naiwan sa Tomb World. Ang mga lalaking ito na tumagal hanggang ngayon ay talagang ang cream of the crop. Sa ilang mga punto, ang lahat ng mga magsasaka ay tumigil sa pakikipaglaban. Nais ng bawat isa sa kanila na pagalingin ang kanilang mga pinsala at palitan ang kanilang lakas. Ang ganda.
Napakaganda. Isang boses ang umalingaw sa kalawakan. Lumitaw sa langit ang libingan, kasama ang kabaong ni Franciscus. Umupo siya sa kabaong at humigop ng kanyang alak. Isang malaking ngisi ang sumilay sa kanyang mukha. Matagal na akong hindi nakakakita ng ganitong matinding laban. Sa kasamaang palad, ang 10 tupi na mandirigma ay lilito lamang kapag 10 tao na lamang ang natitira sa kaharian na ito. Marami pa kayong natitira ngayon. Mangyaring magpatuloy sa mga laban. Sinubukan ng libingan na hikayatin ang mga nakaligtas na magpatuloy sa pakikipaglaban. Gayunpaman, karamihan sa mga magsasaka ay nagpasya na tumuon sa kanilang paggaling dahil ang kanilang lakas at kapangyarihan ay lubhang nabawasan. Kailangan nilang ihanda ang kanilang sarili para sa susunod na round ng labanan. Sa kabaligtaran, napanatili ni James ang karamihan sa kanyang mga kapangyarihan dahil walang nang ahas na hamanin siya. Nagulat silang lahat matapos makita kung paano nilipol ni James ang napakaraming lalaki sa isang strike lang. Inilabas ni James ang kanyang Zen at iniskan ang bawat pulgada ng Tomb World. Nalaman niyang mahigit 130 magsasaka ang nabubuhay pa. Sa isang simpleng utos, gumawa si James ng espada sa kanyang harapan. Sa loob lamang ng ilang segundo, nahati at dumami ang espada. Sa isang kisap mata, mahigit 130 espada ang nabuo. Ang mga espadang iyon ay pumutok sa langit, at bawat isa ay lumipad patungo sa kanilang mga target. Naramdaman ng iba pang mga magsasaka ang pag-atake ni James halos kaagad. Mabilis silang bumangon at nabuo ang kanilang mga kapangyarihan upang protektahan ang kanilang sarili. Ang ilan sa mga cultivator ay nag-channel ng lahat ng kanilang kapangyarihan at bumuo ng isang protection na hadlang sa paligid ng kanilang mga katawan. Gayunpaman, ang mga protection na hadlang ay nabasag sa sandaling tumama ang mga espada sa mga istrukturang iyon. Ang mga magsasaka sa loob ay nalipol sa susunod na sandali. Samantala, ang ilang mga magsasaka ay itinaas lamang ang kanilang mga kamay at pinalihis ang pag-atake ng espada sa pamamagitan ng isang mahinang pagwagayway ng kamay. Habang ang ilang mga magsasaka ay nagtagumpay sa pag-atake ni James, ang ilan ay nagtamo ng mas maraming pinsala sa kanilang mga katawan. Sa bandang huli, halos 20 magsasaka ang nagtagumpay na mapalihis ang pag-atake ni James ng medyo madali, samantalang mahigit 50 iba pang magsasaka ang napatay. Ang natitirang mga magsasaka ay malubhang nasugatan. Nakagawa na ako ng move. Sino ang susunod? Nakita ni James kung sino ang nabubuhay pa sa arena. Umalangaw-ngaw sa hangin ang boses niya. Hindi mo gugustuhin gawin ko ang lahat ng pagpatay hanggat hindi tayo naiwan na may 10 tao dito, hindi ba? Hindi nagtagal, tumayo ang ilan sa mga sugatang magsasaka. Inaamin ko na natalo ako. Ilabas mo ako. Sigaw ng isang magsasaka na nagtamo ng maraming pinsala. Ang lalaki ay nagtagal ng ganito katagal dahil sa kanyang kahanga-hangang kakayahan at kapangyarihan. Nakalulungkot, hindi na niya kayang lumaban sa kanyang nanghihina at sugatang kalagayan. Kahit sino ay madaling makaalis sa kanya sa isang simpleng suntok sa sandaling ito. Alam ng lalaki na wala siyang pagkakataong makuha ang kayamanan ni Francisca sa puntong ito. Ibinigay ang pahintulot. Bahagyang iwinagayway ng libingan ang kanyang kamay at agad na pinaalis ang lalaki sa kaharian na iyon gamit ang kanyang kapangyarihan. Sunod-sunod, mas maraming magsasaka ang umamin sa kanilang pagkatalo. Aaminin ko talo din ako. Hindi na ako makakalaban. Sumusuko na ako. Maaari mong ipaglaban ang legacy sa halip. Mahigit 10 tao ang sumuko at nagnais na umalis sa Tomb World. Ibinigay ang pahintulot. Ipinadala ng tagapag-ingat ng libingan ang lahat ng mga taong ito palabas ng mundo ng libingan. Sa wakas, humigit kumulang 20 tao ang naiwan sa kaharian na iyon. Ang mga taong ito ay hindi masyadong nasaktan. Bukod dito, na-replenish nila ang kanilang mga enerhiya sa pamamagitan ng pag-inom ng mga table tas o elixir na dinala nila sa kaharian. Napakunot ang noo ni James nang mapansin niya ang dami ng taong nananatili sa Tomb World. Kung nais nina James at Xavier na masecure ang kanilang mga pwesto para sa kayamanan, kailangan nilang alisin ang hindi bababa sa kalahati ng mga nakaligtas dito. Katulad nito, ang iba pang mga magsasaka ay tahimik na tumitingin o nagmamasid sa kanilang mga kalaban. Para sa isang maikling sandali, ito ay tahimik sa Tomb World.
Nagkataon, napagaling ni Zavian ang kanyang mga sugat at napunan ang kanyang lakas. Lumapit siya kay James at sinabing, marami pa namang tao. Malamang na magkakaroon tayo ng one-on-one na labanan sa lalong madaling panahon. Ang mga natalo ay aalis samantalang ang mga nanalo ay mananatili. I guess so. Sumagot si James, gayunpaman, ang mga nakarating sa puntong ito ay pawang mga mahuhusay na magsasaka. Ang mga laban para magpasya kung sino ang mananalo ay magiging matindi at mahirap. May kabuuang 24 na tao ang naiwan sa arena, kasama sina James at Zavian. Kahit na pagkatapos nilang isagawa ang mga labanan, magkakaroon ng higit sa 10 tao ang natitira sa Tomb World. Bakit lahat kayo tumigil sa pakikipag-away? Ang tagapagbantay ng libingan ay nagniningning na may malaking ngiti. Kung ganoon, hayaan mong italaga ko ang iyong mga kalaban para sa iyo. Napatingin ang lahat sa tagapagbantay ng libingan. Itinaas ng lalaki ang kanyang palad at gumawa ng 24 na inscription sa hangin. Narito ang 24 na inscription na inihanda para sa bawat isa sa mga kalahok dito. Sila ay random na ipapamahagi sa bawat magsasaka. Ang mga inscription ito ay gawa sa 12 pares ng magkatugmang mga inscription. Ang taong may inscription na tumutugma sa iyo ay automatikong magiging kalaban mo. Sa sandaling matapos magpaliwanag ang libingan, lumipad ang mga inscription sa iba't ibang direksyon at dumating sa harap ng 24 na magsasaka. Inabot ng lahat at halos sabay-sabay na kinuha ang kanilang mga inscription. Isang misteryosong enerhiya ang lumabas mula sa mga inscription at hinayla ang mga magsasaka na iyon. Sa isang kisap mata, ang mga magsasaka na iyon ay nai-teleport sa parehong lokasyon. Ang mga magsasaka ay nakatayo sa dalawang linya na magkaharap. Lumitaw ang libingan sa isang lugar sa pagitan ng dalawang linya ng mga tao. Sa sandaling iyon, ang mga inscription na hawak sa bawat kamay ng mga magsasaka ay nagmula sa isang malakas na enerhiya. Ang mga inscription ay lumipad patungo sa kanilang magkatugmang pares sa susunod na sandali. Nalaman ng mga magsasaka kung sino ang kanilang mga kalaban sa sandaling iyon. Biglang naglaho ang lahat ng mga magsasaka sa mundo ng libingan. Samantala, napansin ni James na na-teleport siya sa isang malawak na arena. Kita niya ang kalaban niya sa kabilang sulok din ng arena. Ang kalaban ni James ay isang lalaki na parang nasa 30. Ang lalaki ay nakasuot ng kulay abong damit, at ang kanyang buhok ay magulo. Halos walang sugat sa katawan ng lalaki bagamat mukhang mapula ang mukha ng lalaki. Saglit na kumunat ang noo ng lalaki nang makita si James. Gayunpaman, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay biglang napalitan ng isang nag-aalab na sigasig. Batid ng lalaki ang pinagmulan at kakayahan ni James. Gayunpaman, hindi siya natatakot kay James. Sa halip, ang lalaki ay sabik na labanan si James. Sa kabilang banda, nakatingin din si James sa lalaki. Dahil malamang na marami pa silang mga laban pagkatapos nito, gusto ni James na matapos ito sa lalong madaling panahon. Nagpakilala ang lalaking naka-gray na roba. Ang pangalan ko ay Jerome Wilton. Ikaw, James Caden. Bahagyang tumanggo si James. Pwede ka munang magsimula. Sumenya si Jerome sa kanya. Sa isang iglap, nakagawa si James ng hindi mabilang na mga inscription sa harap niya. Ang mga inscripsyong iyon ay tumaas sa hangin at nagsanib upang bumuo ng isang masalimuot na pormasayon. Sakop ng formation ang buong area ng arena. Nakaramdam si Jerome ng kakaibang enerhiya sa sandaling lumitaw ang pormasayon sa itaas niya. Malungkot ang mga mata niya nang mapansin niya kung paano siya halos hindi makagalaw dahil sa epekto ng formation. Dahil sa pressure na nagmumula sa formation ay nahihirapan siyang huminga. Nanlalaki ang mata ni Jerome sa takot at hindi makapaniwala. Paano? Paano ito posible? Si Jerome ay hindi pa natalo kahit isang beses mula nang siya ay pumasok sa Years 1 First Rank. Nang sinubukan niyang buuin ang kanyang mga kapangyarihan para makawala sa pormasayon ni James, napagtanto ni Jerome na walang silbi ang kanyang mga pagsisikap. Ang kapangyarihan ng pagbuo ni James ay sadyang napakalaki. Higit pa rito, hindi nagtagal ay naramdaman ni Jerome na ang kanyang katawan at kaluluwa ay unti-unting dinudurog ng napakalaking presyon. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nakilala niya ang pagkakaiba ng kapangyarihan at kakayahan sa pagitan nila ni James. Ako, sumusuko na ako.
Nawalan ng gana makipaglaban si Jerome. Isang malabong ngiti ang sumilay sa mukha ni James nang marinig ang sinabi ni Jerome. Agad niyang tinanggal ang porma sayon. Ang arena ay nawala sa susunod na sandali. Natagpuang muli ni James ang kanyang sarili sa loob ng Tomb World. Sa kabilang banda, pinaalis si Jerome sa kaharian. Si James ang unang nakatalo sa kanyang kalaban. Nakikita niya ang iba pang 11 arena na lumulutang sa kalangitan sa loob ng Tomb World. Ang mga magsasaka ay nahuhulog sa matinding labanan sa loob ng mga arena na iyon. Itinuon ni James ang halos lahat ng kanyang atensyon sa arena ni Zovian. Dahil nagmula sila ni Zovian sa iisang mundo, umaasa si James na makakapagtagal si Zovian hanggang sa huling yugto ng mga laban na ito. Sa arena ni Zovian, nakikipaglaban siya sa isang lalaki na kabilang sa isang makapangyarihang paksayon sa Ancient Genesis world. Ang paksayon ay naitatag sa napakatagal na panahon. Ang lalaki ay kumikinang na may gintong liwanag mula ulo hanggang paa. Ang ginintoang glow na iyon ay ginawa ng isang layer ng protective barrier na matatagpuan sa buong balat ng lalaki. Ang protection na layer ay ginawa mula sa mga misteryosong inscription, na nagdadala ng makapangyarihan at misteryosong enerhiya. Inilabas ni Zovian ang kanyang kapangyarihan at ipinakita ang Demon Bane Punch. Mabilis na suntok ang ibinato niya sa kalaban. Ang bawat isa sa mga suntok na iyon ay nagdadala ng mga kapangyarihan na higit sa kung ano ang maaaring mabuo ng isang karaniwang Years 1 first-rank cultivator sa isang pag-atake. Sa kasamaang palad, si Zovian ay hindi man lang gumawa ng dent sa protective barrier ng lalaki. Sa halip, ang lakas ng kanyang mga pag-atake ay tumalbog at nagdulot ng pinsala sa Zovian. Pinalipad ng puwersa si Zovian sa hangin. Hinampas niya ang protective formation cast sa paligid ng arena at bumagsak sa sahig. Pagkatapos, halos agad na umubo ng dugo si Zovian. Habang nagpupunas siya ng dugo sa kanyang labi, may isang figure na nag-teleport papunta sa kanya. Boom! Ang lugar kung saan nakahiga si Zovian hanggang kanina lang ay naging isang malaking, madilim na butas. Umikot ang alikabok sa hangin. Lumitaw si Zovian sa ere ilang daang metro ang layo. Sakto namang naiwasan niya ang pag-atake. Alam ni Zovian na hindi niya kayang ibaba ang kanyang bantay sa paligid ng ganoong kasanayang kalaban. Gumawa siya ng isang espada na ginawa mula sa mga primitive na inscription ng iba't ibang lahi mula sa Dark World. Hinigpitan niya ang hawak sa hawakan ng espada at nag-teleport patungo sa lalaki. Sa sandaling muling sumulpot si Zovian sa kanyang kalaban, ibinato niya ng malakas ang kanyang espada sa lalaki. Boom! Ang puwersa na nabuo ng enerhiya ng espada ay nagdulot ng iba't ibang antas ng pinsala sa arena. Kasabay nito, nagawa ni Zovian na makalusot sa ginintoang protection na hadlang. Bagamat ang lalaki ay may kahanga-hangang kapangyarihan at kasanayan, ang kanyang katawan ay sa kasamaang palad ay hindi masyadong nababanat. Nagawa ni Zovian na hampasin ang balikat ng kanyang kalaban at maputol ang isang paa gamit ang kanyang espada. Inilipat ni Zovian ang kanyang buong kapangyarihan sa pamamagitan ng espada na gawa sa lahat ng primitive na inscription ng primevals at lumikha ng isang nakamamatay na pag-atake. Nag-teleport ang kalaban ni Zovian matapos mawalan ng braso. Sa oras na siya ay muling lumitaw sa isang malayong sulok ng arena, ang lalaki ay muling ikinabot ang kanyang putol na paa at pinagaling ang kanyang mga sugat. Ang lalaki ay gumawa ng espada at sumugod muli kay Zovian. Maririnig ang malalakas na pagsabog habang nagsasalpukan ang dalawang nangungunang magsasaka. Si Zovian ay isang magsasaka na may mga natatanging talento. Siya ang unang tao na ganap na nakabisado ang mga primitive na inscription ng human race sa Dark World. Pinakawalan niya ang kapangyarihan ng forbidden inscriptions na siya mismo ang lumikha. Habang ang mga forbidden inscriptions ay sumanib sa katawan ni Zovian at sa kanyang espada, ang kanilang mga kapangyarihan ay pinahusay ng husto. Unti-unti, nadala sa isang sulok ang kalaban ni Zovian dahil sa mabilis at malalakas na pag-atake ni Zovian. Sa mismong sandaling iyon, tinusok ni Zovian ang dibdib ng kanyang kalaban gamit ang kanyang espada. Kasabay nito, ang espada ay bumalik sa maraming mga inscription sa loob ng katawan ng lalaking iyon. Ang lahat ng mga inscription ay sumabog, na napunit ang katawan ng magsasaka sa isang iglap. Maging ang kanyang kaluluwa ay nalipol.
Makalipas ang ilang segundo, nawala ang arena ni Xavian. Si Xavian ay na-teleport sa isang lugar malapit kay James. Humihingal at bumubulusok ang lalaki habang pilit na hinahabol ang kanyang hininga. Nakita niya si James at ngumiti ito. Ikaw ang unang nakatalo sa iyong kalaban. Tumawa ng mahina si James. Hindi ka masama sa sarili mo. Pangalawa kang lumabas. Pagkatapos, pareho nilang pinagmamasdan ang nangyayari sa kabilang arena. Hindi nagtagal ay itinuon nila ang kanilang atensyon sa arena kung saan makikita si Wera. Matapos makipaglaban sa iba sa mahabang panahon, si Wera ay nakaipon ng napakalaking halaga ng chrome. Naglalabas siya ng napakaraming aura habang mahinahon niyang ipinagtanggol ang sarili mula sa mga pag-atake ng kanyang kalaban. Sa isang punto, nagpasya si Wera na huwag nang mag-aksaya pa ng oras. Nag-teleport siya at muling sumulpot sa likod ng kanyang kalaban. Sa mabigat na pag-indayog ng kanyang braso, malakas na hinampas ni Wera ang likod ng lalaki. Bumagsak sa lupa ang kalaban ni Wera. Isang malaking bitek ang nagsimula sa kanyang likod. Habang nakahiga ang lalaki sa lupa, itinuro kaagad ni Wera ang isang putok ng sword energy sa kanyang target. Boom! Nawala sa paningin ng lahat ang nangyayari habang ang pagsabog ay naglalabas ng alikabok at usok. Nang lumiwanag ang hangin makalipas ang ilang segundo, nakita nina James at Xavian ang mga labi ng magsasaka na nakakalat sa mga guho. Halatang wala ng buhay ang kalaban ni Wera. Nagawa ni Wera na maalis ang kanyang kalaban ng medyo mabilis gamit ang kapangyarihan ng kanyang chrome. Di nagtagal, pinabalik si Wera sa Tomb World. Nang makita niya si James at Xavian doon, ngumiti si Wera sa kanila. Sabi niya, "Good job, anak. Natupad mo ang mga inaasahan ko." Ngumiti lang si James sa kanya. Whoosh! Noon lang, isa pang tao ang na-teleport sa Tomb World. Ibinaling nina James, Xavian, at Wera ang kanilang mga mata sa bagong dating. Bert Olas, magandang makita-kita dito. Lumawak ang ngisi ni Wera. Medyo matagal na kitang hindi nakikita. Mukhang nahasa mo na ang sword skills mo. Ang bagong dating ay isang binata na nakasuot ng puting damit. Tila hindi nahirapan ng lalaki na talunin ang kanyang kalaban sa paglabas niya sa arena na mukhang ganap na kalmado at poised. Nagpatuloy si Wera, si Bert Olas ay miyembro ng isang sword sect na matatagpuan sa Ancient Genesis World. Halos hindi may pagtanggol ng mga nasa kaparehong cultivation rank niya ang kanilang sarili mula sa kanyang atake ng espada. Matagal na panahon na ang nakalipas, napigilan ko ang kanyang pag-atake at nabali ang kanyang espada habang nakikipaglaban sa kanya. Mayabang na iniangat ni Wera ang kanyang baba. Sa kabilang banda, mukhang hindi na-offend si Bert Olasjor kahit dinala ni Wera ang kwentong iyon. Tahimik lang siyang nakikinig kay Wera. Maya-maya lang, may dumaong sinag ng pulang ilaw malapit sa grupo ng mga lalaki. Ang prinsesa mula sa Beleriand Dynasty ay lumabas sa liwanag makalipas ang ilang segundo. Nakangiting bati ni Wera sa kanya, "Long time no see, Princess Lumia. Ang ganda-ganda mo gaya ng dati." Sinaman siya ng tingin ni Lumia Sorrenton. "Gaano kakalayo ang iyong pag-unlad sa pagsasanay ng iyong chrome? Ito ay tumatakbo ng maayos sa ngayon, sa palagay ko." Nagkibit balikat si Wera. Napatingin si James sa grupong nakatayo sa harapan niya. Sa ngayon, 5 cultivator ang nakalusot sa round na ito ng labanan. Ang iba pang mga magsasaka ay nakikipaglaban pa rin sa isa't isa sa 7 arena na iyon. Kahit na matapos na sila sa round na ito, kailangan pa rin nilang alisin ang 2 pang cultivator para makabuo ng 10. Makalipas ang ilang sandali, lumabas sina Slade at Zitlali sa kanilang mga arena at muling lumitaw sa Tomb World. May 5 arena na natitira sa Tomb World sa puntong iyon. Ginamit ng mga cultivator sa loob ang bawat kasanayan at kaalaman na kanilang pinagkadalubhasaan habang sinisikap nilang makuha ang mga huling pwesto para makapasok sa susunod na round. Ang isa sa mga arena ay nawala sa sandaling iyon. Sabay-sabay na lumitaw sa paligid ang isang lalaking nakaitim na roba. Isang mapang-akit na ngiti ang sumili sa kanyang mukha habang panandalian ang tingin ng lalaki kay James at sa iba pa. Pagkatapos, nanatili siya sa lugar na iyon sa malayo at hinintay na matapos ang iba pang mga laban. Ang lalaking iyon ay hindi ordinaryong magsasaka. Tumingin si Wera kay James at sinabing, ang kanyang kapangyarihan ay hindi nagkakamali.
Ang taong iyon ay kabilang sa isang masamang organisasyon na Samira sa maraming kilalang paksayon sa nakaraan. Patuloy ni Wera, ang grupong iyon ay tinatawag na Jersente sect. Isa ito sa pinakamakapangyarihang puwersa sa lahat ng 3,000 Great Genesis Worlds. Kahit na ang mga sinaunang, kagalang-galang na paksayon ay hindi nang ahas na tumawid sa mga miyembro ng Jersente sect. Si James ay hindi partikular na interesado sa impormasyong ito. Alam niya na ang mga taong maaaring tumagal hanggang sa yugtong ito ng mga labanan ay mga pambihirang magsasaka. Samantala, si Zovian, na curious sa background ng iba pang mga magsasaka, ay nagsimulang magtanong kay Wera ng higit pang mga katanungan. Sa paglipas ng panahon, unti-unting bumababa ang bilang ng mga arena. Sa wakas, ang lahat ng laban ay natapos at 12 nanalo ang nanatili. Ayon sa naunang anunsyo ng tagapagbantay ng libingan, lilito lamang ang mga papay na mandirigma kapag may kabuoang 10 tao ang natitira sa Tomb World. Pagkatapos lipulin ang mga papay na mandirigma, isang ultimong papay na mandirigma ang lilito upang hamanin ang mga magsasaka. Bagamat ang natitirang 10 magsasaka ay maaaring magtulungan upang talunin ang mga papay na mandirigma, gayunpaman sila ay mga katunggali. Kung tutuusin, isang tao lang ang makakatanggap ng pamana ni Francisca sa huli. Sa ngayon, ang 12 magsasaka na iyon ay pawang nakatingin sa libingan habang naghihintay sa susunod na anunsyo. Ipaubaya ko sa inyong lahat ang pagpapasya. Ang libingan ay nakangiti ng mahiwaga. Patayin ang isa pang 2 magsasaka at lilito ang mga papay na mandirigma. By the way, may naalala ang libingan. Sabi ni Franciscus, iba't ibang signature skills ang nakatago sa katawan ng mga puppet warriors na ito. Makakakuha ka ng signature skill sa tuwing paksain mo ang isang puppet warrior. Si Franciscus ay itinuring na isang superior cultivator sa buong 3,000 Great Genesis Worlds. Ang naiwan niyang kaalaman ay hinanap ng marami. Sa makatuwid, ang mga salita ng tagapag-ingat ng libingan ay higit na nag-udyok sa lahat ng mga magsasaka na manatili at magtagal hanggat maaari sa kaharian na ito. Lahat sila ay nagkaroon ng pagkakataong makakuha ng mga kasanayan sa lagda ni Franciscus kung maaari silang makapasok sa susunod na yugto. Sa isang iglap, ang mga magsasaka na iyon ay kumalat at nagtinginan ng may pag-iingat. Si James at Zovian ay nakatayo sa isang sulok na magkatabi. Ipinadala ni Zovian ang kanyang boses kay James. Sino sa tingin mo ang pinakamahina sa mga taong ito? Sagot ni James sa pamamagitan ng voice transmission, ang hirap sabihin. Lahat sila ay nasa Consummation Years 1 first rank, at nagpakita sila ng mga kapangyarihang mas malakas kaysa sa cultivation rank na iyon. Sa tingin ko lahat sila ay medyo pantay-pantay. Bakit hindi natin alisin ang 2 magsasaka na may pinakamaraming pinsala? Iminungkahi ni Zovian. Wala silang ideya kung gaano kalakas o galing ang mga papay na mandirigma. Gayunpaman, magkakaroon sila ng mas magandang pagkakataong manalo kung mayroon silang higit na nakatataas, karampatang mga magsasaka sa kanilang panig. Sa sandaling iyon, ang iba pang 10 magsasaka ay bumuo ng isang linya, at lahat sila ay nagsimulang maglakad patungo kina James at Zovian. Tila palihim na napagkasunduan ng mga magsasaka na iyon. Napansin ni na James at Zovian na papalapit ang mga lalaking iyon. Dahan-dahan silang umatras. Ano ang ibig sabihin nito? Dumilim ang mukha ni James. Nakasundo na ba kayong lahat para tanggalin kami? Kayong dalawa ay nagmula sa madilim na mundo, at mayroon kang mahusay na mga kasanayan at kapangyarihan. If we let you stay, you guys might work together to eliminate the rest of us, sagot ni Wera. Isang tao lamang ang makakatanggap ng kayamanan sa huli. Ang lahat ng mga magsasaka doon ay nakikipagkumpetensya sa isa't isa para sa kayamanan, maliban sa grupo nina James at Zovian. Ang kanilang grupo ay nagbigay ng pinakamalaking banta sa iba pang mga magsasaka. Mabilis na nagpasya ang mga lalaking iyon na alisin muna sina James at Zovian. Ipinadala ni James ang kanyang boses kay Zovian. Hindi maganda ang mga bagay para sa atin ngayon. Hindi tayo makakalaban sa 10 nangungunang mga magsasaka ng sabay-sabay. Ang tanging pagpipilian na natitira para sa amin ay ang bawat target ng isang magsasaka at paksain ng taong iyon sa lalong madaling panahon. Yung lalaking nakablo na roba, parang may matinding sugat.
Ako na ang bahala sa lalaking iyon. Mabilis na pumili ng target si Zovian habang sinulyapan niya ang 10 magsasaka sa tapat niya. Sige. Bahagyang tumanggo si James. Sa sandaling iyon, ang 10 magsasaka na iyon ay nagpakawala ng kanilang mga aura. Inihanda ni na James at Zovian ang kanilang mga sarili nang haharapin nila ang 10 pambihirang mahuhusay na magsasaka. Isinaaktibo nila ang lahat ng kanilang kapangyarihan at naglabas ng napakaraming aura. Noon lang, lahat ng 10 magsasaka ay sumugod kay James at Zovian. Hindi mabilang na mga inscription ang lumitaw sa buong balat ni James. Sila ang mga inscription ng obsidian body. Kahit na si James ay hindi ipinanganak na may obsidian body, naisip niya kung paano lumikha ng mga kapangyarihan ng obsidian body sa pamamagitan ng pagmamanipula ng kanyang mga inscription. Pagkatapos, lumipat si James upang tumayo sa harap ni Zovian at hinarang ang pag-atake ng 10 magsasaka. Ang pagsabog ng pag-atake ng 10 magsasaka ay nagpa-atres kay James. Gayunpaman, hindi nagtamo ng anumang pinsala si James. Samantala, si Zovian ay bumaril sa himpapawid at gumawa ng maraming inscription. Ang mga inscription ng primevals at ang mga primitive na inscription ng human race ay pinagsama upang bumuo ng isang magandang espada. Kinuha ni Zovian ang espada at ipinadala ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan nito. Nag-teleport siya at muling lumitaw sa likod ng lalaking nakaasul na robo sa susunod na sandali. Naramdaman ng lalaki ang presensya ni Zovian. Mabilis siyang tumalikod at hinawakan ang kanyang espada. Bumagsak. Sa isang malakas na kalampag, nagsimulang pumutok ang espadang hawak ng lalaking nakaasul na damit. Habang naputol ang espada sa kalahati, nagawa ni Zovian na maputol ang balikat ng kanyang target gamit ang kanyang espada. Magwala. Isang malakas na suntok ang ibinato ng lalaki kay Zovian. Gayunpaman, nag-teleport si Zovian at nawala sa lugar na iyon halos kaagad. Kasabay nito, ang espada ni Zovian na nakatusok sa balikat ng lalaki ay bumalik sa maraming inscription. Ang mga inscripsyong iyon ay lumipat sa bawat bahagi ng katawan ng magsasaka na iyon at nagpakawala ng nakamamatay na dami ng enerhiya. Boom! Napatay ang lalaki habang ang mga inscription ni Zovian ay sumabog sa kanyang katawan. Kasabay nito, gumamit si James ng katulad na paraan upang maalis ang isa sa mga sugatang magsasaka. Nagawa nilang lipulin ni Zovian ang kanilang mga target ng sabay. 10 magsasaka ang naiwan sa Tomb World sa ngayon. Si James at Zovian ay muling nagsama-sama at lumutang sa himpapawid. Sa kabilang banda, nabigla ang natitirang 8 magsasaka matapos masaksihan ang nangyari. Ang mga magsasaka na ito ay nagtamo ng maraming pinsala at gumugol ng malaking halaga ng enerhiya. Sa puntong ito, karamihan sa kanila ay hindi makakapaglabas ng target sa isang hit lang gaya ng ginawa ni na James at Zovian. Gayunpaman, ginawa iyon ni na James at Zovian nang walang kahirap-hirap. Ang mga sikat at henyong cultivator na ito mula sa iba't ibang Genesis world ay natakot sa mga kasanayan at kapangyarihan ni na James at Zovian. Sa kabilang banda, pansamantalang napagtagumpayan ni na James at Zovian ang krisis. Gayunpaman, alam nilang mas malaking hamon ang naghihintay sa kanila. Ang ganda. Bahagyang tumawa ang libingan. Biglang naramdaman ng lahat ang panginginig na nagmumula sa lupa. Lahat sila ay napalingon sa direksyon kung saan maririnig ang malalakas na ingay. Sa di kalayuan, 10 espiritual na bundok ang tila nahuhulog. Mula sa bawat bundok na iyon, isang batong tope na halos 2 metro ang taas ang umakyat at nagsimulang magtungo sa daang ito. Sa bawat hakbang nila, ang mga tope na bato ay nagiging sanhi ng pagyanig ng lupa na parang ang buong kaharian ay malapit ng masira. Nararamdaman ni James at ng iba pa ang isang masamang enerhiya na nagmumula sa mga stone puppet. Maaari kayong magtulungan upang sirain ang mga pupi na mandirigma ng isa-isa o ang bawat isa sa inyo ay makakalaban ng isang pupi na mandirigma ng mag-isa. Ipaubaya ko sa iyo ang pagpapasya. Matt Ray na sinabi ng Tombkeeper, at the same time, kailangan mong pagsikapan na alisin ang iyong mga kakompetensya. Sa sandaling lipulin mo ang 10 mandirigmang ito, ang pinakahuling mandirigma ay pakakawalan. Sa kabuuan, isang tao lang ang makakatanggap ng legacy ni Franciscus. Iyon lang ang panuntunang kailangan mong tandaan.
Bakas sa mga mata ng libingan ang katuwaan habang nakaupo sa kabaong ni Franciscus at nakatingin sa mga magsasaka. Matapos tingnan ang mga pupi na mandirigma, nagpalitan ng tingin ang ibang mga magsasaka. Pagkatapos, itinuon nila ang kanilang mga tingin kay James at Zovian. Lahat sila ay sumang-ayon na sina James at Zovian ay isang mas malaking pinagmumulan ng banta kung ihahambing sa 10 pupi na mandirigma. Damn it! Galit na nagmura si Zovian. Tinitigan tayo ng mga lalaking ito. Malamang nabalak nila tayong patayin bago sila magtulungan sa pakikipaglaban sa mga pupi na mandirigma. Kumunat ang noo ni James habang nakikinig kay Zovian. Oh, tama. Nagtaas ng kilay ang sementeryo. Sa kasalukuyan mong kalagayan, hindi mo matatalo ang mga pupi na mandirigma. Itinaas ng Tombkeeper ang kanyang palad at nakabuo ng mahiwagang daloy ng enerhiya. Ang enerhiyang iyon ay damaloy mula sa kanyang palad at bumagsak sa mga katawan ng mga magsasaka na parang mga patak ng ulan. Sa loob ng ilang segundo, mararamdaman ng lahat na gumaling na ang kanilang mga sugat at ganap na naibalik ang kanilang mga kapangyarihan. Naramdaman ni Zovian ang isang purong enerhiya na dumadaloy sa kanyang mga ugat sa bawat parte ng kanyang katawan. Maging ang kanyang nasirang Soul Genesis ay gumaling. Ha! Ngumiti ng malapad si Zovian. Hindi niya nailabas ang kanyang buong kapangyarihan mula nang masira ang kanyang Soul Genesis. Bigla namang tumawa si Zovian. Nakaramdam siya ng tiwala sa kanyang misyon ngayong nabawi na niya ang kanyang buong kapangyarihan. Natukoy din ni James kung paano lumakas ang kapangyarihan ni Zovian. Tumigil ka sa pagtawa. Bahagyang kumunat ang noo ni James. Nagkasunduan na sila. Kailangan nating mag-isip ng paraan para matalo sila. Nagkibit balikat si Zovian. Wala kaming pagpipilian kung hindi lumaban sa 4 na tao bawat isa. Sigurado ka bang kaya mong humawak ng 4 na lalaki ng sabay? Tanong ni James. Umiling si Zovian. Hindi. Gayunpaman, maaari kong subukang panatilihing abala ang 4 sa kanila habang inaalis mo ang iba pang 4. Kung gayon, kailangan mong magmadali at tulungan ako. Kahit na pinahusay ang kanyang mga kapangyarihan, mahihirapan pa rin si Zovian na labanan ang 4 na henyong cultivator ng sabay-sabay. Sige. Subukan natin ang plano mo. Tumango si James. Ikaw, at ikaw. Halika dito. Itinuro ni Zovian sina Wera, Lumia, ang miyembro ng Jersente sect, at si Slade. Naramdaman niya na ang mga taong ito ang pinakamalakas na magsasaka sa grupo.